Biglang lumamig, you know? Huwag namang umulan. Huwag mo namang gawin sa amin yan. Isang oras na yung ulan na yan. Kung saan pang magkakasakit pa ako eh, saan ko pa naisipan ko. Check tayo. 11:17 ng gabi, maghahating gabi na. Sa malino naman, nakikita nyo na sa mga itsura namin na at sa paligid namin na napakatahimik na. So alam nyo na yan na wala tayong barkong masasakyan, patawid na. Katiklan. Isa pa tayong problema. Ulan. Ulan. And guys, pag agis natin dito, may iwanan natin siya. Abog tayo sa Rojas. Oo nga, no? Ilang oras pa ba yung Rojas dito? Sa Mansagay, 1 oras eh. Pero sa Rojas, ano? 54 kilometers. Oo, 1 oras yung 54 kilometers eh. Magpasa tayo actually. Welcome to Philippine Loop. So meron kaming dalawang option kung nanlambot kaming dalawa. Isang oras bago bumalik ng Rojas Port. Umuulan. Wala kaming matulugan dito sa pier. Hindi. Bro, iyan na natin yung mga motor. Sige bro. Balikan ko kay Mer. Pagod na kami. Kanina ba kami nag-drive eh, mula pa alas 5:30 ng umaga, 11:30 ng gabi na ngayon. Ilang beses na nangyayari sa akin to sa Philippine Loop. Parang naninibago pa rin ako palagi. Parang palagi yung first time naman. Yung hirap ba ng biyahe ba? Talagang malaban ka talaga dapat eh. Pero wala kang madali. Hindi madali ang Philippine Loop, pero yun nga, masaya, challenge, at kung ano-ano pang pwede pagdaanan. Ready naman tayo doon, pero pag nasa sitwasyon talaga ng ganito ay ang hirap. Pero no choice, laban tayo. Kahit na medyo alanganin yung panahon at parang uulan, makasakali pa kami kung merong barko. Hindi pa namin sure tayo may barko kami matatatnan na alis ng madaling araw. Pero kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. So merong ferry ng alas 3. Parang tulog na lang kami sa tabi-tabi. Tapos sakay ng ferry. Pero party. Suzuki, come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, oras na para magmotor. Oras na para magmotor. Suzuki. Okay, welcome back to another Libot Pilipinas episode. 11:50 ng hating gabi. Kami ay bumabaybay ng coastal road ng Mindoro from Bulalakaw Port. Pagod, antok, napapapikit na kami sa sobrang pagod at antok namin kasi kanina pa kami bumabiyaheng 5:30 ng umaga. Pero kailangan namin itawid yung gabi na to na makahanap ng port o lumipat sa isang port
which is yung Rojas Port. Kailangan namin makasakay ng barko ngayong umaga going to Katiklan sa Panay, Aklan. So 54 kilometers pupunta doon sa kabilang port. Ilalaban na namin to kahit inaantok na kami, kasi gusto mo namin magpahinga. Dito sa lugar na to wala kaming makuhang wala kaming mahanap na hotel na pwede naming tuluyan para umidlip. So laban, welcome to Libot, Pilipinas. This is the reality of Philippine Loop. Akala nyo lang madali, pero yung totoo hindi. Kailangan ba talaga nag-rhyme palagi? Maghahating gabi na yung mga aso dito, talagang tumatambay pa eh. Yun ang shift nga naman, night shift. Kasi bukas ibang batch ng aso. Ibang batch na naman. Umaga. May mga soloista, may mga grupo-grupo din eh, no? Asosasyon tawag yan, bro. Pag marami. Rate 1 to 10, bro. Makakahabol ba tayo o meron kayang barko patawid ng Katiklan ng alas 4 ng madaling araw? Meron yan, bro, base sa schedule. Meron. Sige. Umaga, we tried. Diba? Pero meron yan. Ako rin, feeling ko rin meron. Meron yan. Tiwala lang. Energy check mo. Energy mo, ilan pa? Sa mga ano ngayon, 6.5, mga ganun. 6.5? Di dahil sa sobrang pagod, pero yun nga yung naka-mindset na, mindset ba? Oo. Na dapat naghihintay na lang tayo ngayon. Tama. Ganun, pero babiyahe pa pala. Yun yung medyo naka-train. Pero hindi pa naman ako nabibigyan. Oo. Ako medyo inaantok na, pero yung ano, yung mata ko lang yung parang napibikit, pero yung katawan ko mas malakas yung katawan ko kaysa sa isipan ko ngayon. Pero kailangan natin marating yung Rojas Port na yan. Laban tayo dyan. Kaya nga alalay lang kami dito ng biyahe na Bro 1 eh. Oo, kahit gusto yun natin umataw, bro, yung asosasyon mahirap na. Oo, napakarami talaga. After yun nataktihan natin nakaraan Ay oo, no? Kaya nagpihingat talaga tayo dito. Makakarating din tayo sa ganitong takbo. Ganitong basic lang. 120 yan. 120 sa Corbada. Ay nako. Na-imagine mo ba, bro, na sa lahat ng mga motovloggers dito sa Pilipinas tayong dalawa lang ang bumabiyahe ganitong oras? Pisoras? Twisty. Bundok. Diba? Hindi ko na-imagine, pero ngayon sinabi mo na, oo na yun. Diba? Lakas ng trip eh. At, pa, hindi ito ang unang beses na ginawa natin. Ay, hindi. Namimiyasa na nga tayo eh. Alam mo, bago pa tayo mag-ipot Pilipinas, sabi mo pa tayo, basta bro, hindi tayo magpagabi yung SAE. Oo, yun may pinag-usapan natin. Alis tayo maaga. Dapat 7 PM natutulog, nakahiga na tayo sa masarap na tulugan. Pero ang realidad ay pero yun naman ang gusto talaga natin mangyari. oo. Kaya kasi may mga nangyayari na hindi ayon sa plano, may mga mas mahirap na sitwasyon. Kaya ganun talaga. Laban yan. Laban. Angel's Burger ang nagwagi. Yun pala ba hindi?
Angel's Burger. Sa unang kagat, tinapay na ka. Para na kami mga lantang gulay dito. Pero nakahanap na kami ng matutulugan namin sa loob ng 3 oras. Kasi, alas 6 ng umaga, ang alis ng barko. Nag-check-in kami dito, alauna. Alas 2 ang open ng ticket booth para makakuha kami ng ticket. So, ibig sabihin, hindi pa agad kami makakatulog. Pero, makakaidlip naman. Tapos, matutulog na lang kami sa barko. Kasi itutuloy natin yung biyahe natin bukas. So, paano? Matutulog muna kami. Kita-kita na tayo pagsampa natin sa barko. Bagsak si motor ni Juan. Maliligo ka pa. Yeah. 2 hours later, meron na tayong ticket patawid ng Katiklan, Panay Island. Walang sukuan, lahat posible. Bro, meron na rin bro. Okay, good morning from Rojas Port. Oh bro, diretso lang tayo doon. Oo nga pala. 5:25 ng umaga at ready na tayo. Sumakay ng ferry patawid ng Katiklan. Ang sarap tignan ng pier na walang tao ah. Okay, check muna ng ating mga ticket bago tayo sumampa dyan sa barko. Yung barko natin is Starlight ulit. Starlight Ferries. Okay na po? O, sige, nilabas ko po. Okay, dyan sa barko na yun tayo sasakay. Starlight ulit ang ating sasakyan. Patawid na tayo ng Visayas. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Stand or show me how to succeed. Wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. Pretender. Unforgettable experience to. Ito nga nag-lansi yan. Ano mga magiging bago na nakakita ko. Bibiro to ah. Okay, nasa loob na tayo ng barko. Sobrang pangag talaga, as in sobrang pangag. Pero nakakatuwa na andito na tayo ngayon sa ferry patawid ng port. Si Bro Juan tulog na. Ito na yung chance para makabawi kami ng tulog. Pero pinipreview ko muna yung mga vlogs na in-edit ng aking editor na si Agilus. Sa Palawan niya mismo in-edit yung mga vlogs na pinapanood niya. Tapusin ko lang to and then
matulog ako ng 3 oras or 4 na oras. Makakabawi na yan kahit pa paano. Balikan ko kayo kapag tayo ay nakatawid na at bababa na tayo ng barko na to doon sa pantalan ng Katiklan, Visayas na yan. After 5 hours na dapat 3 hours lang ang biyahe natin. 5 hours bro. Patawid na ang Panay Island dahil nga medyo may kabagalan talaga yung barko natin. Ito, Boracay Island. Ito, Katiklan, Malay Aklan. Gateway to Boracay. Diyan sumasakay ng mga ferries patawid ng isla ng Boracay. Mga 30 minutes pa bababa na tayo dito. Tatawidin natin ang buong isla ng Panay. Then tatawid tayo ng Bacolod ngayong gabi. Sa Bacolod tayo mag-overnight. At ang kasunod nun, yun na yung favorite place natin, yung favorite isla dito sa Pilipinas, ang Mindanao. I'm back! Mindanao! Yes! Welcome back to my home island, Panay! Saan ba tayo pwede magpa-picture? Baka magkalimutan ma-excite pa tapos hindi tayo magpa-picture, di na disqualified tayo, nasa Pilipino pala tayo. Yan, Katiklan Jetty Port and Passenger Terminal. Pwede tayo magpa-picture na dito. Biglang haba Ano po, mas maliit pa sa kanya Biglang haba siya Okay, stopover muna tayo dito sa official stopover of Loopers. Hindi, nung Hampas Loopers. Pangalawang, actually pangatlong kita na natin bro. Natatandaan nyo ba siya? Si bro Erickson Tan. Yo. Na inistorbo namin ng Hampas Loopers nung kami ay mga basang sisiw. At nung nag-Boracay kami, dito namin lahat iniwan ng mga motor ng Hampas Loopers. So dito, quick ano lang kami, quick kape lang talaga. Nakiusap lang kami na pwede magkape kasi nga inaantok kami at mamaya-maya ay tutuloy na rin tayo. Pupunta naman tayo sa tita natin. Akala ko diretso kayo ng Davao kasi nag-comment si Mandar Daot na si Yusun. Magkikita kami sa Kaya Davao. Diretso ka ng Mindanao, pabalik ka ng Visayas bago tatawid ulit ng pauwi na. Hindi, pabaliktad kami. Pabaliktad kayo ngayon. O sige na, bye-bye na. See you ulit ha. Bye bro. Thank you, salamat sa kape ha. Oo. Lakat, bubuhos ang ulan. Madilim yung kalangitan, pero yung hangin naman papunta dito. Tignan natin. Sko. Ito na naman tayo, pero sana wag naman. Okay, tuloy tayo. 64 kilometers papunta ng Kalibo, Aklan. Dagdagan natin ng mga 11 kilometers yung 64. Ando na tayo sa bahay ng tita natin, yung mga kamag-anak ko dito. Kasi sa mga hindi pa nakakalam, ako ay talagang Aklanon. Dito Aklanon ba tawag doon? Oo bro. Dito ako lumaki hanggang halos second year college bro. As in dito talaga ako. And oo nga pala, kasi naghahanap ko palagi ng drone shot sa akin. So sorry, wala kayong makikitang drone shots hanggat andito tayo sa Aklan. Kasi sa sobrang dami ng airport dito pa lang sa Boracay may airport. Sa sa Panay Island hanggang sa makarating tayo ng Iloilo, napakahirap magpalipad ng drone. Kasi napakalaki ng core nung dinadaanan ng eroplano. Mayroong airport sa Iloilo, may airport sa Bacolod.
Dito sa Kalibo meron, dito mismo sa Katiklan. Ito yan, airport to. Eh hindi pwede magpalipad ng drone. Pwede naman kumuha ng permit, pero ang tagal maaprobahan. Eh dumadaan lang naman tayo dito. So babawi na lang ako sa inyo kapag nasa Mindanao na tayo. Kasi bukas, posibleng nasa Mindanao na talaga tayo. Bacolod City ang ating goal ngayon, na kung saan eh doon tayo mag-overnight. Okay, let's go. Ay, dito pala. Ito, Katiklan Airport. From Naiya going to Katiklan, eh Boracay na agad. Ganda oh. O siya, babakbak muna kami. Baka maabutan eh. Pero maliwanag eh oh. Doon tayo pupunta eh. Pero sana huwag na. Okay, tuloy. Maganda ang daan dito. Makakarating agad tayo ng Kalibo, Aklan na mabilis. Welcome back to Panay Island. Okay, update. Nasa Tangalan na tayo. Meron akong aminin sa inyo ha. Ito, napakalaking sikreto nito ng HL. Ayaw nila ipasabi, pero hindi nila ako sinamahan sa loop eh. Bubukingin ko na sila. Doon ako bro, nilagnat. Ayun no. Oo, ayun no, HL gas station. So pinalabas lang talaga namin sa HL na hampas lupa kami, pero sa totoo mayaman talaga ang hampas loopers. May mga pagmamayari kami ng ano, ng mga gasolinahan dito sa Aklan. Bale, tig-isa talaga kami ng branch. Magkakatabihan na taon. Ikaw bro, gusto mo ba magkano franchise? Arbor nga sana ako ng isa eh. Arbor? Arboran mo na yung kay John Pax. Ayaw matutukan kasi nagde-daily vlogs eh. Sige. Okay, malapit na tayo. 34 kilometers, makakapag-lunch na tayo. Makikita ko na ulit yung mga kamag-anak ko. Pero hindi naman tayo magtatagal doon. Pag-ano lang tayo, lunch, kwentuhan saglit, kape, ganyan. Kasi ang weirdo naman, di ba, na dadaan ka sa probinsya nyo, tapos along the way eh, andyan yung bahay ng mga kamag-anak mo. Dadaanan mo lang, di ba? Napakasama mong kamag-anak mo. Dapat sabihin ng mga pisyo, napakasamang pinsan nito ni Kuya Mac. Di ba ikaw bro, no? May mga dadaanan din tayo mga kamag-anak mo, di ba? O mga kaibigan mo? Kaibigan sa Davao. Eh kasi sa Mindoro, out of way Occidental. So, ito sa Davao yung madaanan tayo. Saka sa Bacolod. Bacolod. Tsaka yung sa Dumaguete? Di ba? Hindi, baka yung... Hindi, Dumaguete ano yun? Follower naman natin yun. Nagtatanong kung dadaan tayo sa Dumaguete. Oo, dadaan tayo sa Dumaguete. Imit natin sila. Okay, approaching na tayo ng Kalibo, Aklan. Pagkalagpas natin ng tulay, Kalibo na. Kaya ito, boundary na to. Bro. Ito, ang kwento nitong ano bro, tulay na to, panahon pa to ng World War II. Bro, nagkandag iba-iba na itong mga establishmento dito bro. Tinitira ng mga Hapon to, hindi to natatamaan. Ang natirang tulay na hindi nagiba ng parang World War II. Ito, anong tawag sa tulay na to? Tulay Kalibo. Kalibo Bridge. Kalibo Bridge. Ayan na, Kalibo na. Drive safely daw. Ayan. Kanan tayo. Dito sa Kalibo, ginaganap ang Ati-Atihan Festival. Dito yung original nun. Oo. Okay, Ati-Atihan yung mga nag-ano ng itim or uging yung mga tao, di ba? Parang tribal dance. Yes bro. Sira-sara yung mga streets dito. Nag-giveaway yan para sa mga nagsasadsad. Yung ibig sabihin ng sadsad bro, yung klase ng pagsayaw. So yung mga nagsasadsad, dito yan lahat sila dumadaan. As in itong buong sentro na to, sarado to bro. Hindi ka makakapasok dito, maglalakad ka lang talaga. Every day ka ng Ati-Atihan ba bro? Every January, mga second week, gano'n. Okay. Tarak-tok-tok! Tarak-tok-tok! Mga gano'n. Tapos, ayun, yung Ati-Atihan, yun yung the mother of all festival. So, siya ang pinakaunang festival bro dito sa Pilipinas. Pilipinas, bago nagkaroon ng dinagyang, ng kung ano-ano pa na kunwari yung mga nasa Cebu. Yung Ati-Atihan more natutubo yung iba kasi more on mga Spanish santo na eh. I mean Catholic saint.
ati-atihan yung ano talaga eh. Yun nga, yung Wala tripod tayo? talaga yung dating. Wala, meron dito ano watod, puti ah. Ganda Watod, malapit na ako umuwi. Antayin mo lang ako dyan. Hindi, andito na kami ngayon sa Kalibo. Tapos sakto bro, kailangan mo na magpa-change oil. Yes bro. Oo, so eto. Oh, Suzuki! Ang galing naman. Ang galing naman! Just in time. Perfect! Okay, welcome to Kalibo. Andito tayo ngayon sa Suzuki Tria Shop kung saan mag-change oil na tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam, bakit love na love ko yung Suzuki kasi kahit saan ako pumunta na lugar sa Pilipinas, may naka-ready palagi ang Suzuki na motor na pwede natin gamitin. Last year, ati-atihan, pumunta ako dito, nag-aeroplano kami. Dito tayo umiram ng Avensis na itim. At pag-uwi natin ng Maynila, may Avensis sa bahay na nag-aantay sa atin. So, ngayon, sobra-sobra na ako sa auto. Kailangan ko ng palitan yung oil na meron dito sa ating Suzuki Bergman Street EX. Alam niyo ba yung tinakbo ko? Nasa 2.5 na, sumobra na ako sa 1,500 na requirement na kailangan niya magpalitan tayo ng oil. Pero ngayon ay magpapalit tayo. Siyempre gagamitin natin is itong Gulf Oil Scooter Plus. Yan ang gamit nating oil sa ating mga motor. 650 ml ang oil. Ayun, sa mga hindi pa nakakaalam, 650 ml lang ang oil na pwedeng ikarga sa makina ng isang Bergman Street EX. Ganon din bro, no? Pati yung mga standard na Bergman. Lahat na Bergman. Puro 650. Change oil na tayo. Buti na lang pala hindi ako nag-do it yourself change oil kasi kakarga ko yung 900 dyan bro. Buti na lang talaga. Wala ng power tapos sir. Parang lunod. Lunod. Sa tao na ano yun? High blood na. Naya. Picture ba? Diyos ko Lord. Ano lang din naman siya sa bahay yan nun. Alam mo, pasok daw tayo bro, saglit. Pasok? Opo. Hinihintay ba kami ng principal? Principal talaga. Dito tayo. May mga naglalaro. Pinapasok talaga dito. Kaya nga eh. O sige sige, hala. Isang ano tayo, ganoon na lang. Tapos sabay-sabay na lang tayo picture lahat. Ayan. Tapos yung sticker mo dyan. Kaya nga ibibigay ko na lang yung ano. Ma'am, dito ka na lang po sa gitna. Ano tayo lahat. O, magpipicture muna kami dito ha. Okay, picture na tayo. Hello po. Ayan, tara na. Nasa school talaga. Alumni. Ay na. Okay. Okay. Uwi ka na rin ba? Oh, kita naman tayo dun. Nagano lang ako sa ulan. Ito. Ate ko meron pa, paubos na eh. Oh, Wait. sticker. Teka. Oh, pamigay niyo dyan. Sige. Oh, pamigay niyo dyan. Pamigay, ha? Ayun na, ha? Salamat, G4 sticker work. Napubos na. Ito sa'yo. May natira pa ako para sa'yo. O tara, picture tayo, picture. Alright. Thank you. Ito kasi dito, noon pa to. Noon pa sinasabi to sa akin ng asawa ng pinsan ko na bisitahin dito yung mga teachers sa school. Ang mga followers natin dito is hindi naman mga estudyante, yung mga teachers. Kaya shoutout dito sa lahat ng mga teacher dito na nag-ano sa amin, nagpa-picture. Kaya susunod tayo sa bahay ng pinsan ko sa kanila. Doon tayo mag-dinner na dapat ay lunch yun, pero ginabi na naman tayo. Tsaka ito na naman yung aking mga pinsan, nagbigay na naman ng mga pasalubong namin.
Iuwi natin sa ano yan, sa Luzon kasi paborito yan ni Trisha. Let's go. Tuloy tayo. mga teacher dito bro eh. Parang napilitan yung mga estudyante magpa-picture sa mga teacher. Dami ng mga teacher. Ano nag-iwan ako sa teacher. Bro, ito bro, tikman mo bro. Ano to? Bibingka. Yan ang kinalakihan kong merienda. Sige. Oh, alam mo diba, durog diba? Ninuyayan ng lola ko. Ay, di mas masarap yung may flavor. Eto, mga kamag-anak ko dito sa Aklan. Ako lang ang kamag-anak na bumibisita dito para kumain. Kasi hindi na tayo taga dito. Pero syempre, hindi tayo po pwedeng dumaan lang dito nang hindi sila binibisita. Kasi sila na lang natitira ang pamilya namin dito. Tsaka dun sa amin sa malayo-layo pa dito. Huwag ka may hiya, kain ka na. Oo bro, kain na. Talagang hindi nabigilan ng batang umiyak nung nakita niya ang tito niya. Ay talaga siya. Sabi niya, tito, kung alam mo lang nag-aalala ako sa pinagagawa mo. Buti na marating ka dito. Lomi, Mary's Lomi. Ito yung Lomi na kinakain ko dati nung nagka-cutting classes ako dito sa kanila. Rambutan, no? Teka lang, samahan ko muna yung mga pinsan ko kasi bibira lang naman ng... Auntie, anong tanim to? Kinakain to? Mukha lang siyang rambutan. Yung mga pinsan ko, minsan lang ulit mangyari sa amin itong ganito, yung nagsasama-sama. Tapos namimitas sa mga puno, mga pinagagawa namin ng maliliit pa kami. Yun! Fresh from the tree. From farm to table. Gusto kasi dito yung ano eh, yung nasa baba. Naku, maingit yung kaibigan ko si Gino. Naku, Gino! Ano naman to, auntie? Ano naman ito, ito dito? Ah! Wow! Oh, mga taga Manila yung gusto mag-boarding house dito sa Banga Aklan. Message na kayo. Kontakin niyo ako. Ng boarding house. Ah, nga pala kasi may ano dyan, may university dyan. Okay na yan, sabi na yan. Once you pop, you can stop. Stop na. Yan, okay na yan. Hanggang ano na yan. Hanggang Cotabato na yan. Okay. Babay rambutan. Yun talaga yung tumatak sa akin. Auntie, bye-bye. See you sa January. Take ko din sa pasalubong ha. Kita-kits tayo ulit. Una ka na. Tara. Speed away. Talagang lagi na lang akong hit and run dito. Totoo, Job. Kita-kita tayo sa January ha. Hihigi po. Bye-bye, ne. Uncle, opo. Thank you. Si Kuya Macklin laging hit and run, no? Bye-bye, bye-bye. Yeah! Bye-bye po! Saya. Hit and run talaga ako lagi. Nag-enjoy ka? Oo, bro. Diba? Chill lang. Komportable na nga ako dun. Nung sumayo na, parang gusto ko na pumikit. Panahon na para bumiyahe. Oras na para magmotor. Tama. Hindi, ako. Nakakalimutan na natin na ano no, na parang nasa yun nga, kampante na tayo sa ano natin, sa biyahe natin. Tutuloy tayo sa biyahe natin ngayon. Dumangas Port agad tayo. Kailangan nating tumbukin yung lugar na yon dahil sa kadahilan ng dapat sa bawat araw na since na libot Pilipinas to, nag-iikot tayo ng Pilipinas, mahalaga yung araw-araw
meron kang sistema o goal na dapat sa araw na to ay magawa mo yon. Kasi bawat araw dito is meron kang kailangan ma-achieve. Ayan, thank you bro. So kailangan talaga nating tumukin ang ano ngayon, ang Dumanga Sport, kasi ang goal natin ay makatawid na tayo ng Bacolod City. Tatawid tayong Bacolod. Tatawid tayo Bacolod, bro. Kakain tayo mamaya ng Bacolod inasal. Chicken, yun ang literal na chicken pala. Oh bro, Chicken. yun ang literal na chicken. Teka lang, ito literal na naluluto tayo kasi kailangan tayong bumalik. Ayaw ko may iba nga alam na daan eh. Nakita ko pa kayo dapat tayo. Kaya nga eh. Ayan. Okay, pakanan tayo, pakanan. O siya, update ulit tayo. At medyo mahaba-haba itong biyahe na to, pero chicken. Chicken. Walang barko. Pero magkakaroon. Waiting game na. Paano labanan ang masamang pakiramdam? Dapat, meron ka palaging beroka. To fight all kinds of diseases. Diseases talaga. Papakita ko sa inyo ha. Kapag masama ang pakiramdam, may sipon, beroka. Ganyan kalakas to. Kapag lalagnatin, feeling mo lalagnatin ka na, magberoka ka. Feeling mo uubuhin ka, magberoka ka. Eh paano pag feeling mo lulukohin ka? Lolokohin ka. Ay di, biniro ka. Lastig joke. Advice ko rin na mas okay na mag-loop na meron kayong ganito. Ngayon ko lang din naisip. Hindi ko nga naisip to dati. Kung saan pa magkakasakit pa ako eh, saan ko pa naisipan ko. So para siyang, ano to nga bro, parang sabo siya may ambing. Parang energy drink din, no? Oh, pero parang immune system mga ano nila ito eh, palalakasin sa'yo eh. energy drink ng immune system. Ng immune system. So parang tablet lang siya. Ilalagay nyo lang siya sa tubig. Tapos bubula siya yan. Yan o. Oh bro, sa'yo. Sabi mo sa'yo. Oh, yan o. Tapos magiging juice siya. Tapos lagalogin nyo lang. Tapos kapag naalog nyo na, tapat nyo sa ilong nyo. Hindi, naniniwala ako na magiging okay yung pakiramdam ko mamaya dahil sa beroka na. Promise, effective to. Energy drink ng immune system na, tama. Yun ang pinaka-accurate na explanation. Hintayin natin yung barko. Lasang orange juice na hindi matamis. Collection ng flag sira. Okay, good morning. Hiligay nun. Yan o. Diri na ako subong sa Bacolod City. Namit gid ang tulog ko ah. Ay nako. Kung tatanungin nyo kung saan ako papunta ngayon, wala dyan sa hotel. Pupunta ako sa isang hotel para mag-breakfast at para makapag-internet, para mayroon na kayo mapanood. Kasi kung napapansin nyo na sobrang tagal ng uploading ko at ilang araw yung pagitan is dahil hirap na hirap ako sa internet connection. Sa hotel na yan, nagstay yung Hampas Loopers nung nag-Philippine Loop kami. Ma'am, diretso na lang po ako doon, ma'am, pag-breakfast. Yes, sa labi na lang sir order. Kasi, thank you. Yes po, andito ako ulit. Dala ka motor? Sakyan mo? Motor, kaso doon kami sa kabila, sarado ng kagabi dito. Kamusta bro? Buti naalala mo ba ako? Mag-breakfast ko, tsaka makikilag ako sa internet. Kailangan natin makita. Ang hirap ng internet sa biyahe natin. Saan yung menu nyo bro? Hindi mo dinala yung sakyan ko.
Bro, yung motor loop eh. Sana sa susunod na loop eh. Ano? Namimiss ko na nga eh. Isa muna bro na coffee na brewed coffee, yung malaki na. Tapos isang siguro longganise. Wait. Ham and egg ang in order ko. Good morning, sir. Saan kaya tayo na hindi man? Ayun, doon na lang. Ay, ito. Ito, mas okay dito. Or sa kanila ba to? Dito na lang. Ang gulo ko. Ito yung dilemma ko palagi tuwing bumabiyahe. Yung connection ba ng internet. Kasi nga, hindi naman lahat ng pinupuntahan natin merong magandang internet. Hindi lahat ng hotel na may internet malakas ang internet. Hindi lang natin kailangan ng merong internet. Kailangan natin ng malakas na internet para makapag-upload tayo. Lalo na ngayon yung mga vlogs ko ini-edit sa Palawan. So ang nangyayari, pagkatapos ko mag-shoot, bumiyahe, ginagather ko lahat ng files, tapos isasend ko through Google Drive kay Agilus dun sa Palawan, and then pagkatapos niya edit, mag-send siya sa akin dito, pipreviewin ko kung may revisions, and then gagawin niya ulit, tapos ina-download ko ulit, tapos pag okay na, i-upload ko. So isang kailangan malakas na internet talaga ang meron. Okay na po? Dito na po. May internet, abot ang internet dito? Walang internet dito banda? Ano po dyan? May aircon? Electric fan? Okay, always na dito bro. Bukas na mo yung hangin. Isa yan sa mga nagustuhan ko sa hotel na to. 11 Street Bed and Breakfast. Lahat ng mga crews dito, mga staff, lahat palang ngiti, lahat pala bati. Welcome to the City of Smiles, Bacolod City. Sige. Susunod na lang sa akin dito si Bro One. Sipin mo yun po, check-in ka sa ibang hotel, tapos mag-breakfast ka sa ibang hotel. Gusto ko na ng Starlink. Sana magka-Starlink na tayo. Pagbalik natin sa ating panay. Grabe, napakabilis ng internet nila dito. Bakit hindi kaya magawa ng mga hotel sa atin sa Luzon yung ganito, no? Yung hindi tinitipid yung internet sa mga hotel. All good sila ako dito, bro. Nagsisisi tuloy ako dito kag tumuloy. Para makuha lang ba namin yung comfort ba? Next time, mabawi ako. Simula sa araw na to, promise ko na every time na sa Bacolod ako, dito ako sa bed and breakfast to tuloy. Para no regrets. Okay, ito yung breakfast ko. Sa mga ko ay nagda-download ng ating vlog na pinapanood nyo. Dito, Hotel Regrets. Hindi na tayo pupunta sa ibang hotel sa susunod. Para gumigising tayo na wala tayong regrets sa buhay. Buti na lang, pwede mag-breakfast dito kahit hindi ka nag-check-in dito. Cox! Always guto! Ba? May pag-ganyan-ganyan po. Nakasek. O, shoutout mo yung helmet mo. Shoutout sa SEC, syempre, no? Motosupply sa pagpapalibot ulit kay Boy P sa buong Pilipinas. Loko sa gears ako. Sabi ko sa kanya dito eh. Kaya nga, ano na. Bro, ito si Kakax TV. Kasi mo, diba? Siya ang tourism vlogger ng Bacolod City. Oo. Kay Bong Negros na? Aba, level up ng aking kaibigan. Breakfast na kayo eh. Oo nga eh. Tayo ng ano? Oo naman. Hindi natin papagpasin niya. Anong oras na kayo baba ng barko? 12:30 bro, no?
Swabe yan, barko dyan. Hi bro. Hi! Third time. O, Ayan. Yan. Bro, si Kakak sa magbibigay ng bagong direksyon sa atin, maganda daw na lugar na pwede nating daanan. O, sige. So isi-scam natin sila. Joke lang. Medyo model. So syempre Bacolod, para sa Libot Pilipinas ni Boy P tsaka ni Motor ni Juan. Imbis na dito tayo sa conventional route na going Kabangkalan to Mabinay, going to Dumaguete. Dito tayo dadaan sa DSB. Ito, yan doon Salvador. Nakikita ko mga bulate dyan Maraming bulate dyan. Tapos, dalawa yung option natin. Pagbaba natin, pwede tayong bumaba diretso ng San Carlos. Okay. Or dito tayo dadaan sa medyo mas maraming curves na Canlaon to Balermoso. Tapos baba diretso na ng Dumaguete. So ano yung mas enjoyin nyo? Yung view na may curves? O yung boring na katubuhan? Maraming option dyan. Parang di naman tanong yan. Parang wala naman talaga tayong choice. Kunwari lang meron. Pero para fresh on the ice, syempre may enjoy natin yung view ng Negros. Doon tayo sa try naman natin sa ibang ruta. Pero same destination pa naman para sa same checkpoint. Walong oras lang. Walong oras. Buong Negros. Isa na namang helmet ang ating nilagdaan. Yes, thank you po. Kaya pala yun. Scooterista Diaries bro. Maraming salamat. Welcome, boy, first time. Support, salute. Pinuntahan niya tayo dito sa Pension Bacolod. Ayun, sa mga naglulup ha, pwede kayong magstay dito sa Pension Bacolod. Mura dito, 850 lang per night. Dalawa na tayo nun. Dalawa na tayo nun bro. Tig isang bed tayo. Bro, parang meron akong hindi uuliting gawin. Ano yan? Na isang balaklava, yung lalaban ko sa gabi tapos isusuot ko rin kinabukasan kay Toyo. Gagi, para ako nasa Cebu, alam mo bakit? Amoy danggit yung ano ko. Yung balaklava ko. Namiss ko tuloy, parang ang sarap tuloy. Isa gang? Hindi, marami akong dala. Nilaban mo kagang kasi? Nilabang ko lang. Kasi parang nanghihinayang ako. Top box. Bukas ba yung bukas pa rin top box ko. Naalala ko talaga yung Cebu. Kasi nung pumunta kami ng Cebu dati, ang dami kong inuwing danggit. Favorite na dried fish ko yun eh. Okay, tuloy ang biyahe. Hindi ko alam kung anong riding na namin ngayon. Kung anong riding day namin. Parang 7 or 8. Babiyahin na tayo mula dito sa hotel na aming tinuluyan. Tara bro. I-guide tayo ni Brother Scooterista Diaries papunta sa Manukan. Pero ay bro, yung mga taga ano bro, bed and breakfast. Oo nga pala. Bro, sakit lang. Ma'am, iwan ko lang po yung sticker namin sa mga crew po ninyo. Alis na po kami. Naalala ko si ma'am dito. Hello po, andito si ma'am nung nagstay ng HL dito, Hampas Loopers. Dito kami nagstay nun. Ayan ma'am. Apo. Sige po. Wala po kasi kami daga kanina eh. Ay, okay. Buti na gagam. Oo bro. Kasi ilan din yun bro. Di ba parang 8 o 9. Isipin mo pag hindi natin nabigyan ng sticker bro. Yung 9 na yun bro. From follower to hater yun bro. Pag sayang naman nandito na. Exage lang yung pagkakasabi ko. Hindi, alam natin yan bro na ayaw natin na-disappoint sila. Okay, ito na yung pinakaantay ng dalawang Bulakenyo. Namit ang manok sa Bacolod, home of the best chicken inasal. For the second time, boy, second time. Welcome to Manukan Country. Wow. Kaka, always gutom. Scooterista Diaries, let's go. Welcome to Manukan Country. Okay. Hinahanap ko yung bata dito na binigyan ko dati ng sombrero ng Kobe. Si Banban. Pero hindi ko na siya makita. Banban, kung napapanood mo to, alam ko mapapanood mo to. Bakit wala ka dito? Alam mo. Maraming, isa lang ba to? sir! Ayun dito. Sige. Okay lang, kakain muna kami ng manok ninyo ha. Sige. Hi bro. Yan. Oh bro.
Yan bro, yung authentic Bacolod inasal. Yung kagabi pa nga natin hinahunting yan eh. First time bro, first time. Baby. Tara, selfie. Banat. Ayun. Beer time. Joke lang. Okay. Nakikita mo ba yung video ko? Pangalawang punta na natin dito sa Manokan. Na kung saan chicken inasal sa Bacolod talaga. Nag-originate, di ba? Oo. Yun. So, ayun, confident ako dyan na sinasabi ng mismo May history dyan eh. Yung mga taga-market, Burgos Market actually, talaga nung naka-invento. Kasi after nila mag-deliver ng mga paninda, yung mga ititenda nila sa market, nagutom sila. Pero after nilang kumain, hindi pa yun ang kinain nila. Nag-beer sila, uminom, tuba pa yun eh. Tuba, alam mo yung tuba? Yung coconut wine. Okay. Nakulang sila sa sumsuman. So, ang ginawa nila... Sumsuman is pulutan? Yes, sumsuman, pulutan. Nakita nila yung hiwa ng manok. Hiniwa nila yung manok na dressed chicken. Nilagyan nila ng tuba, nilagyan nila ng mga patis, marination, tapos sinugba nila. So parang ganun yung origin talaga ng chicken inasal. So yun yung talagang sa kwento yun eh, ni The Great Jewel Torre. Oo. Taga ano siya? Taga Bacolod. Hiligaynon ba siya? Yes. Kaya meron JT's Manukan. Yun. Joel Torres Manukan. Diba? Thank you bro. So isang legit na impormasyon galing sa isang legit na Hiligaynon. Okay. Ayaw na tikman, bibigyan ko pa kayo ng trivia. Alam nyo ba, ng inihaw na manok dito sa Bacolod City is pang 5th na siya na pinakamasarap na inihaw na manok sa buong mundo. Tama ba yung sinabi ko bro? Yes, tama. Ang 5th na chicken recipe. Chicken recipe. Sa lahat ng chicken. So 5th yung inasal. Okay. So wag na natin patagalin. Ano sabi mo bro, pang ilan? Pang 5th bro, pang 5th. Pang 5th? Oo. So hindi ko na maantay na maging first to kasi nagugutom na ako eh. Pero going din. Let's go. Kain na. Siyempre, sama natin Kang-TV. Shoutout sa mga... At least dito pa hanggang Bacolod kasama ko si Prisha bro. Toyo. So, nasa manok. Itaas ang manok, sabay-sabay. Baba. Itaas ang manok. Sirat, so tuloy si Min. Okay, tuloy tayo. Busog na, solve ka pa. Saan ang ating next destination bro? Bago tayo bumakbak going to Dumaguete? Punta tayo sa Cafe de Argus. Cafe de Argus. Kaibigan natin si Ma'am Patricia. Oh. Ayan, try tayo doon. O siya, bisitahin natin. At wala tayong ano eh. Ay hindi, nakapagkape naman tayo. Kaso ibang usapan kapag tanghali na. Another kape yun bro, di ba? Oo. Kasi after na tong kape na to, yun na, right na ulit. Tama. Habang biyahe na ulit. Pero chicken pa rin. Chicken. Mas malakas tayo ngayon, nag-chicken tayo eh. Bro? Oo. Grabe. Okay, andito pa rin tayo sa City of Bacolod. Bago tayo tumuloy sa biyahe natin, nasa Cafe de Argus tayo. Maraming salamat po kay Ma'am Patricia sa pag-invite sa amin na mag-coffee dito sa inyong coffee shop. Sana po in time ay makita ko po kayo sa personal. At yun, kailangan natin mag-load ng caffeine. At mapapasabak tayo ngayon sa mga kurba-kurbadang mga kalsada dahil hindi yung normal na ruta papuntang Dumaguete ang tatahakin natin, kundi tatayo tayo sa magandang lugar na merong magandang view. So load muna tayo ng kape sa katawan and then Flora Bells na tayo. Flora Bells daw? Ayos ba yan?
Ako papadupod lang sila mga kapag ako mga vlogger. Ano yung vlogger name mo? Oneski66. Upod-upod, ibig sabihin, sumasama-sama lang. And speaking of Ma'am Patricia, sabi ko ba naman kanina, Ma'am, salamat po, sana makita po kita soon. Ito si Ma'am Patricia. Ito po. Nakita na talaga. Thank you po, maraming salamat po sa coffee experience nyo dito sa inyong nakaka-cozy, nakaka-flashback ng mga, kasi yung mga design po nyo parang nagtatravel kayo around the world. Yes. Mga collection nyo ng mga mugs, diba? So dito sa Cafe de Argot. Ano po ibig sabihin ng Argot? Yung dad yata ng owner, yung kaya nickname nila, dad nila. So from the name. From the name, dad nila. Tapos po yung coffee nyo dito, mukhang gising po kami mamaya. Gising ka yan. Hating gabi sa Mindanao. Hindi ka makakatulog yan, sir. Opo, kailangan namin kaya mapag-isya maraming salamat po kaya ikinalulugod po namin nakita po kayo namin sa party. Ang formal na. Kinalulugod po namin. Tapos, hahanginan ka ba naman? Mga ganyan. Tapos may ganyan. Nakapicture kami dito sa aming poster dito. Ang pag-welcome sa amin dito sa Bacolod sa poster. Digital poster. Sino? Maraming salamat po Ma'am Patricia, salamat po. Maraming salamat. Ito si Ma'am Patricia. Ito si Ma'am. Binusog na kami, may pa-poster pa. Friend tayo dito bro. Tayo. Maraming salamat Ma'am Patricia sa mga pakana. Maraming salamat mga Iligayan ng Negros, Bacolod. Thank you. Thank you. Salamat po sobrang. Kakax TV, thank you! Okay, nandito tayo ngayon sa New Government Center at sa pang-apat na pagkakataon, nandito tayo sa syudad ng Bacolod. Pupunta tayo ng Dumaguete ngayong gabi. Tatawid tayo ng dapitan kung kakayanin ng ating katawan. Pero kaya naman, may pahinga kami dito. Pero syempre, bago tayo tumuloy meron akong i-endorse sa inyo na napakalupit para naggagamitin ng mga rider. Nakita nyo ba yung suot ko? Mukhang riding jersey, no? Pero sa totoo lang, inner gear kung tawagin. Pwede siya sa loob ng ating mga riding jacket. Yung riding jacket na sec, hindi nyo alam na sa loob nun nakaganito ako. Pero kahit na hindi ko suot yung riding jacket ko na sec, protective pa rin ang aking katawan at pwede tong isuot habang kayo ay nagra-ride. Kasi kung titignan nyo, parang isang normal na siya, long sleeves, pero sa totoo lang is may mga may mga paddings hanggang sa likuran. Jersey mate ng aking kaibigan na si Boss Eric. Maraming salamat. Search nyo sa page sa Facebook, Jersey Mate. Cheers mate. Okay, magpapapicture muna tayo dito sa Bacolod and then let's go. Nakikita dito sa ruta, meron tayong dadaanan ng kakaiba. Bangking-bangkingan hanggang sa Dumaguete. At syempre nandito ang ating lahat ng mga kaibigan. Sinusuportahan tayo sa mga photo ops natin dito. Papapicture lang din ako ng solo dito and then lalarga na tayo. Sige, bye-bye. Go, Kakax! Ingat nga bro. Bye-bye. Kita-kits tayo ulit. Let's go. Dumaguete, here we come. Magkita na agad tayo sa sigsagan. Iyon. Pasok naman. Nag-alaman mo Oo nga pala hindi na natin na pag-uusapan yung ating Suzuki Bergman. Masyado na tayo nakampante na wala na sa isip natin yung pag-aalala na meron pala tayong sinasabak at binugbog ng motor dito sa Philippine Loop. Pero parang wala, hindi naman niya iniinda. Wala bro? Wala no? Wala. Parang yung tape. Bahala kayo,
mag-ride kayo ng ride dyan. Basta ako, antar ako. Oo, parang ganun na. Wala na. Baka nag-enjoy din sa flow sa mga view na nakikita natin. Pambihirang yan, oh. Oo, nag-enjoy din sa kaya kung pag yung Berkman natin, chill lang. Oo. Sige lang, nakagaga naman ako eh. Di ba? Tsaka ito bro, siguro sa drone shot to kasi hindi naman tayo makapagpalipad din at kailangan nating bumakbak hanggang Dumaguete. Siguro na-imagine ko sa taas nito, sobrang lawak ng mga farm ng ano na to bro, mga katubuhan. Kasi siguro malawak na lupain to. Nawala na si Kakaks ah. Tara. Si Kakak, kumabakbak. Si Kakak, iniwan na tayo ni Kakak. Welcome Don Salvador Benedicto. Anong lugar na to? Bigla nang lumamig ang ano, ang aura ng lugar. Si Bro Motor ni Juan nasa hulihan na, nag-e-enjoy na siya sa mga views dun. Sa taas na lang natin siya antayin. Anong lugar to? Tuvilla Valley Nature Park. Anong lugar? Basta nasa Negros tayo. Para safe. Baka may masabi akong mali eh. So nasa Negros tayo. Takti, akyati na naman oh. Pero wala na to. Tarik, 34 km/h. So parang ito, yung sinasabi na lang DSB River. Ayun! DSB! Yung madalas na sinasabi ng mga taga dito na boy, pipuntahan mo. Oh, yung parang kung sa atin sa Maynila, ano, Marilake. In fairness ang ganda Ang tagus natin ito, coastal road na. Diretso na yan sa ano, sa Dumaguete. Pero tama lang, Kakaks TV, maraming salamat sa iyong eagerness sa pagpupumilit na dito kami dumaan. Hindi kami nagsisisi. Hindi, sinasuggest niya talaga yan dati pa na Boypi, daanan mo yung DSB, daan tayo, punta tayo dun. Eh kaso nga lang kasi ako naman to si Boypi na lagi nagmamadali kapag may biyaheng ganito, eh hindi ko na pupuntahan. Pero at least ngayon, di ba? Pandanon. Okay, nasa barangay Pandanon tayo. Boom, kurbada yung pababa, kalsada na basa, maghinay-hinay lang at baka itapon ka sa kangkungan. Boom. Oy, grabe, sakti tayo, bababa tayo. Ang lamig dito, biglang lumamig, you know? Ano yung mga tambayan din yan, bro, yung mga yan? Ano, ang ganda. Sana wag naman umulan. Tuloy tayo, napakaganda ng kalsada, oh. Pero hindi tayo pa pwede maglaro eh, basa yung kalsada. Basta bye-bye na lang natin ng maayos. Not all the time babangking tayo sa magagandang mga kurbada. In fairness, ito mukha talaga siyang layon. So bro, ito yung parang siya, Marilaki ninyo dito sa Bacolod. Coffee shop dito, napakadami magkakatabi. Yung coffee shop na hindi 3-in-1 meron namang mga ganon, pero more on dito mga kapeng Barako karamihan. Malamig yung lugar eh. Saka hindi ko alam kung ganito pa talaga yung mga kalsada palagi dito o dahil maulan-ulan lang. Medyo misty yung lugar. Siya, tuloy tayo, malayo pa na tayo, sabi ni Kakaks TV. Bawat andar mo. Tapos pag amoy mo, parang pine trees, pero di naman yan pine trees eh, no? Parang pine tree yata yun, bro. Pine trees yan. Pine tree yan? Oo. Bagay malamig eh. Malamig yan, tapos mga prutas oh. Parang bro, parang Baguio. Oo. Hindi ganun kalamig kasi kaya pa, naka-jersey mate na tayo eh. Oo. Kasi pag Baguio, di natin kakayanin yung ito lang suot natin doon. Sarap naman dito. Lumiingat lang kami dahil madagas yung kalsada, basa eh. Oo. Pero yung hill riding, sarap. Saka sarap bro, bago sa paningin natin. Di ba, ito yung Marilaki nila dito. Dito sabi nilang Marilaki na Negros? Negros, oo.
Pumapatak-patak na ang ulan. Para nang bumabagyo. At hindi natin susungin yan. Ano, hilo? Okay, ito na naman yung best friend nating ulan. Dito sa pinakasentro ng DSB, bumuhos ang kanyang superpowers. Pero nang dahil dyan, hindi naman tayo papatinag dyan. Meron tayong dalawang option, ang sumilong o sumuong sa ulan. Pero syempre meron tayong superpowers para dyan. Dahil sa mga gatong sitwasyon, ay meron tayong dalang Kobe Anti-Fog. At meron tayo dito ang Kobe Anti-Rain. At i-apply natin yan sa ating helmet ngayon. So dito sa labas, kahit gaano kalakas ang ulan, pag ito ay sprayan natin, sisprayan natin yan. Ito bro, kailangan mo to. Kaya nga punta, hindi ko pa nagamit yung sisprayan lang natin ng ganyan yan. At pupunasan natin yan. Kailangan mayroon kayong dalang brief. At dapat yung tatak ng brief nyo is Macbeth. Binili ko to kasi may Mac. Joke lang. So pagka-spray niyo ng ganyan, pupunasan nyo lang ng alalay. Yan. So yan ay ang purpose ng anti-rain. Kapag tayo ay naulanan habang umaandar, hindi magsistay yung ulan dito sa ating visor. Ngayon, kapag sinuro niya yan, tumutulo lang ang ulan dyan. Maganda yung vision nyo. Ang problema, kapag malamig naman, ay magmumoist ang loob. Ngayon, i-apply naman natin ang ating Kobe Anti-Fog sa ilalim nitong visor. So, isi-spray-spray lang din natin yan. Alog-alogin. Spray. Ayan. At tapos, pupunasan nyo ulit ng Macbeth na underwear. Hindi, sarado mo. Oo nga pala. Yan. Saka punasan nyo. Dukot-dukot lang. So ngayon, makakasigurado na tayo na kahit sarado ang ating visor sa helmet, ay hindi na tayo mahirapan sa ating vision kahit umuulan. Tuloy-tuloy ating biyahe. Anti-rain, Kobe Anti-Rain para sa labas, para dumudulas lang yung ulan. Anti-fog para sa loob ng visor, para hindi mag-fog kag tayo ay humihinga. Ito yung dalawa. Hindi pwedeng mawala. Bro Kakax, apply mo na yung helmet mo. Apply mo na. Oh, para sigurado. At alam ko, susugod ka sa ulan. Saya yun eh. Saya pag maulan. Lalo na pag wet. Isang oras na yung ulan na yan. No, mag-isang oras na. Dito na mayroong instant mobile higaan dito sa aking bird na. Pwede umidlip eh. Ito yung may kasalanan, ito yung scammer. Ito ako TV sa scammer. Hindi ako scammer, talagang tambalan talaga ni Boy ko yung ulan. Ayun nga pala, nakalimutan ko. Kasalanan ko nga pala dito. Sumpa pa na ito, sumpa. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Ito yung ating mapa. Bula-bulatin na naman yan with makapal na hamog. Pero no worries tayo dahil sobrang effective ng ating ilaw. Maraming salamat ulit. Paulit-ulit kami magpapasalamat sa Atom premium LEDs kasi nga talagang andyan talaga yung Atom na ilaw sa mga ganitong sitwasyon namin sa paglilibot ng Pilipinas. Kung magkabiglaan man na umakyat ng kabundukan dahil nga kung saan ang ruta ang dinidiskartehan nating daanan para marating yung mga destinasyon natin or mga checkpoints, hindi natin masasabi na yung daan na pupuntahan natin ay hindi tayo uulanin sa taas. At sigurado ang kabundukan dito pababa or kahit naman dun sa atin sa taas sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, kapag yan ay umulan, automatic yan na magkakaroon talaga ng fog. So always ready na tayo with Atom premium LED lights. So ayan, babay-bay na kami pababa. Malamig na malamig yung panahon ngayon dito dahil maambon.
Maraming salamat sa SEC na raincoat namin at ito ang ginagawa naming windbreaker ngayon. Hindi lang raincoat, windbreaker din. Buti na lang bro, no? Yes bro. Hindi, nigas tayo na to. Oo. Di ba bro, sabi ko sa iyo off cam na ito yung Philippine loop na sobrang ready talaga ako sa kumbaga sobrang complete yung paghahanda ako ng mga gears na gagamitin bro. All weather, kompleto tayo. Kaya maraming salamat sa mga partners namin ngayong sa Libot Pilipinas na to. Matindi man ang pinagdadaanan namin pero meron tayong pambala. Kumbaga meron tayong hindi pala pambala. Panabla sa anumang hamon ng pinagdadaanan namin sa kalsada. Yeah! Nagra-rhyme na naman! Bro Kakak, maraming salamat. Yan kayo. So, pagbaba nyo, tulay, akyat nyo, right, ay left pala. Left. Huwag dun sa right. Huwag dun, wala nang bahay. Left, pababa na yun ng pagbaba nyo, na yun, two-way na lang, hindi namin dyan malapad. Alright bro. Okay. Ingat, bro. Sobrang salamat. Kita-kits ulit, soon. Salamat bro. Kakaks TV! Sabay pa tayo! Kakaks TV! Follow nyo sa Facebook. Supportahan natin ang ating kaibigan dito. Oo. Kakaks TV, yan ang John Pax ng Bacolod City. At ang lakas ng Honda Beat yan bro. Oh, grabe. Grabe Honda Beat yan bro. Ingat. Thank you bro. Ingat bro ha, ingat. Bakit bro? Mga baka tayo dito. Uy! Ito na naman bro, para may nangyayari flash flood na naman dito. Ayun o, tingnan mo to. Oh. Grabe. Ngayon lang yan oh. Parang waiting shed siguro bro. Grabe. Tara. Bahay ito bro, inanod to. Ito yung bahay yan eh. Yan. Alam mo sa sari-sari ito. Ito bro sa unahan pa oh. Kung malaking tubig yung umagos dito bro. Mga troso, ito oh. Isipin mo umaano ito mga troso dito. Oh. Ate, gaano po kataas yung tubig dito kanina? Ako na ka magulang yung gabi. Magulang yung gabi. Kararating nyo lang po? O, sige po, salamat. Ay, oo nga no. Eh bro, wag kang lumapit yan bro. Baka butas sa ilalim yan, maano. Dito tayo. Ano tawag dito? Yung tagabuhat ng mga troso yun bro na ano. Isipin mo nagsisilong tayo doon. Ganyan na palang disaster nangyayari dito sa baba. Oo. Diba?
Okay, touchdown Mindanao, Dapitan Port. Good morning po. Up. Apo. Patingin sa camera, may kukunin ako. Ulan. Ito po sir. Sayang ang ulan. Sir, salamat ya sir. Happy trip. Salamat po. Good morning Dapitan. Okay, official na nasa napakalaking isla na tayo ng Mindanao. Ito yung huling port natin pansamantala. Babalik ulit tayo sa kalsada ng ilang araw bago tayo makasampa ulit ng barko. Dalawang huling barko ng Libot Pilipinas na to. At ayun na, tulad ng sinasabi ko dati sa pag-iikot ng Pilipinas, para sa akin na naman na hindi ko alam sa ibang mga nagluluk. May mga kanya-kanya tayong paboritong lugar na pinupuntahan. Do maganda naman lahat. Pero para sa akin, yung pinakapuso lagi ng Libot Pilipinas o Philippine Loop is kapag ako ay nasa Mindanao. So alam nyo na yan, pag sinabing Mindanao, hindi po pwedeng hindi ko bisitahan yung mga kapatid nating Muslim. So kahit na medyo lulugo-lugo kami dalawa dito ni Motor ni Juan, congrats natin si Motor ni Juan kasi sa totoo lang, binabantayan ko yung ano niya, pero naiintindihan ko at proud ako sa kanya. Habang kagabi tinitignan ko siya na sabi ko, ang lakas ni Motor ni Juan. Sabi ko na napapagod to, nararamdaman ko, pero laban, matatapos to. Buo yung loob ko naman talaga na matatapos na. Excited din ako bro kasi nga yung mga kwento mo sa Mindanao. Sa Mindanao. Nandito na tayo. Makikita natin sila, yung mga kapatid natin Muslim. Yung mga kwento mo, eto na, I get to experience it first hand. Yes bro. Exciting. Kanina bro, nung pagbaba natin, hindi masyado nakatulog Oo. So, pero ngayon, nararamdaman ko umaakyat yung energy sa excitement Yung enerhiya ng Suzuki Bergman kumukonek sa katawan natin. So, first stop sa loob ng 4 na oras ay Marawi, Ground Zero. Doon na rin dadalhin si Bro Juan. Alright. Tara bro. Let's go, brother. Let's go. I will take the lead. Na-excite akong dalhin ka dun bro. So relax ka lang bro, ha? Burahin mo lang yung mga nasa isipan mong naririnig mo about Mindanao. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo na pagkatapos ng biyahe natin dito, sigurado ako wala lahat yan. Sige. Let's go. Okay, nasa Dapitan City na agad tayo. Mga 2 kilometers away from the port. Dapitan City na agad. Hanggang dito ba naman may ulan? Kaputa, walang ulan dito Tapos ngayon, pamarating tayo dito. Pagdating natin, nandito yung ulan. Yung pista hinahabol, sinalubong tayo. Grabe naman. Pero tuloy tayo, may raincoat tayo, ready tayo para sa lahat-lahat. Talagang yung task namin ngayong araw na to, kahit na nanghihina yung katawan namin, alam namin na pahinga lang naman, pero kailangan nating i-finish ang task ngayong araw na to ng pasok sa oras. Ayan. Pero syempre, along the way ay sasalubungin tayo ng Hot Team Cotabato. Yung mga kapatid natin, mga Muslim, yung madalas kong mga kasama. Pag andito ako sa Cotabato, sila mismo ang susundo ulit sa atin along the way. Gusto nila kaming sunduin dito sa Dapitan. Sabi ko, okay na kami, kaya na namin yan. So isipin nyo, di ba? From halos dulo to dulo, willing yung mga Muslim na sunduin kami dito sa Dapitan na napakalayo nito. So ilang beses naman na sila talaga nag-extend ng effort para sa atin. Pero syempre, hindi naman habang buhay, tuwing dadaan tayo ng Cotabato is palagi tayong nagpapasundo. Kumbaga, from bata hanggang sa nagbibinata, hanggang sa maging adult ka na alam mo na yung gagawin. So para silang mga magulang dati kay Boy P na sila yung nag-guide. Pero ngayon, syempre, lumaki na tayo, kumbaga nag-mature na tayo. So andyan pa rin sila. Pero hindi sila yung tipong parang
i-guide ka nila na paano maglakad, paano kumain. Pero syempre sobrang appreciated natin yung mga kapatid nating Muslim sa Cotabato. All in all na mga Muslim. Kasi nga andyan sila palagi para sa atin kapag dumadaan dito sa Cotabato. So alam na natin yan na dadaan tayo ng Cotabato, hindi naman pwedeng nag-pass through lang tayo. Mag-spend time tayo sa kala, magbabanding, magkukwentuhan ulit bago tayo tumuloy at tapusin na natin itong Libot Pilipinas. So kahit na umuulan, ulan lang yan, tuloy tayo. Okay, welcome to Rizal, Zamboanga del Norte. Woo! Stop over kasi inaantok talaga kami ng sobra. Welcome to Municipality of Panaon, Misamis Occidental. Itong ruta natin, hindi ko to dinaanan dati. Hindi ko rin nadaanan to kasama ang HL, bago sa atin. So parang so far kung iisipin ko, tulad ng mga ruta ang dinaanan dati, medyo mas maalwan to. Kasi hindi tayo nanonood sa mga kabundukan going down to Marawi. Dadaan tayo ng Marawi, pero dito along the way medyo may pagka-coastal road gaming ang ginagawa natin. Though hindi naman tayo sa tabi mismo ng karagatan, pero nakikita sa mapa na ito yung kalsada namin, ito yung karagatan. So may mga lupain dyan. So ang goal namin ngayon, alisin namin yung antok kasi talagang sumisipa yung antok kasi hindi kami nakatulog na maayos sa fast cut. Sayang yung 4 na oras naming tulog na hindi kami komportable dahil hindi namin ma-inclined yung upuan namin. So masakit yung mga leeg namin at medyo groggy kami. Parang ano ba, sabog ba, ganun. Do yung ibang fast cut naman na sinakyan namin dati o nasakyan ko dati is nahihiga. Nagkataon lang daw talaga na tinanong ko yung crew kung bakit hindi nahihiga. Yun nga daw, nagkataon ka lang sir na yung fast cut na sinakyan mo kasi hindi ka nahiga. So ayun ngayon, inaanta kami ngayon, masakit yung mga leeg namin kasi natutulog kami na nakasampay yung mga leeg namin na ganyan. So Kale Coffee ang sasalba sa aming mga kaantokan bago namin ma-push ang Marawi ngayon. Pero meron pa kami ibang dadaanan, pero mamaya nyo na malalaman. So tingnan natin. Nagsiserve naman daw sila ng coffee dito, pero yung coffee maker nila nagguba. Ibig sabihin na naguba, nasira. So at least bro, Arabica coffee pa naman to. Arabica. Tingnan natin kung may epekto sa atin. Parang agad-agad. Di ba? Pero meron, di ba? Hindi siya sa 3-in-1. Oh. Hater ka ng 3-in-1. Hindi naman hater, basta hindi ka lang fan. Hindi ako fan. At saka sa mga ganitong biyahe, kailangan natin yung talagang kape. Yung totoong sipa ng kape. Totoong sipa ng kape. Kasi every time na namalaklak ako ng 3-in-1 bro, anong kasunod sa isipan ko? Parang anytime magkakaroon ng diabetes. Di ba kasi sobrang tamis? Yung tip kasi natin po sa kape natin, hindi talaga matamis. Oo. Kaya gusto namin yung either brewed or yung kami yung titimpla. Oo. Mas okay pa nga yung kapeng bahay yung tinitimplang ganun kaysa mag 3-in-1. Hindi, totoo yan. Sinasabi namin to sa inyo, hindi dahil ayaw namin nun, dahil mas okay yung kape talagang totoo. Yung bahay coffee, mas okay yun. And that's why it's called coffee, not dessert. Kumusta? Pinadya ka namin! Welcome to our Mindanao. Ay, ano? Uy, may sticker siya. Wow, thank you. Thank you. Oh, follow nyo. Max Lisik Video Road Trip. Wow. Ayan. We will give you stickers, Max, ha? Oh, tara. Tabi tayo doon, bro. Pero gumawa siya ng poster. Welcome to our Mindanao. Wow. To our Mindanao. Motor Day 1 and Boy First Time. Kompleto yung hashtags natin, no? Kompleto? Oo. At dahil special sa amin itong batang ito, ang sticker na to ay ilalagay ko dito sa harapan. Ay, ayaw dumikit. Dito na lang.
Baka Ay, magsuspend. teka. Pati si Porsche. Pati si Porsche nakasulat. Dito na. Ha? Ayaw I give you dumikit sa serious ano ka. fact, ha? Yan. Na poster na ginawa niya. Ano? A14 bro. 40 yan. Okay. Sabi ko nga bro, Oh. isa pa na ibon Pilipinas, nag-post na si Max na nakabang na siya. Ako, sa Facebook page of Video Trip. Ang YouTube channel is Max Talsik. Oo. Yan na, 1,000 subscribers ka na, di ba? Pero kami mo na 629 subscribers. Oo, tulungan natin maging 1,000. Dagdagan natin. Dagdagan natin. Oo. Saan pa na mga monetize? Para ma-monetize na. Ilan na, 600 plus? 629 subscribers. Mga brother, nakikiusap kami sa inyo ha. Max Talsik, subscribe nyo lang. Baga, iba na yung saya na mabibigay natin kay Max. Follow na ka lang sa Facebook page of Video Trip. Ayan. Yan. May iniwan din sa kanyang taxi motor, oh. Si Max ay isang espesyal na bata na nagsimula pa lang Unibot Pilipinas, tiratag na tayo para bisitahin siya dito sa Misamis Oriental. Ang lugar nito ay Pisaan, Bonifacio, Misamis Oriental. Out of way going to Marawi, pero dinayo natin siya para syempre nag-effort yung bata gumawa ng poster at excited din siya makita tayo sa personal. Yung mga ganitong klase mga bata is nakaka-amaze kasi syempre sa kabila ng kanyang pagiging special na kalagayan ay gumagawa ng mga ganitong bagay, which is yung iba hindi nagagawa ng iba tong di ba? Kumbaga parang hindi nagagawa ng iba. Siya nag-e-effort talaga ng sobra. Kaya sobrang deserve niya na daanan namin siya kahit out of way namin. So magsispend time muna tayo ng konting oras sa kanya kasi kailangan nating marating ang Marawi ng maaga at makarating tayo ng maaga na may araw pa sa Cotabato. Meron kami regalo ni motor ni Juan para sa kanya, pero off cam na yun. Tapos dito naghanda rin ang mga taga dito ng isda para sa amin. Mga isda pa. Tapos dito nagluto sila ng saging para sa amin. Seryoso ba to? Ay, seryoso ba to? Joke lang yun ah. Pero totoo po? Kilaw nga saging? Oh bro, mag soft drinks na muna tayo. Joke ko lang yung saging eh. Binigyan nga tayo ng saging. Maraming salamat ate. Cebuano ka? Ako tayo. Habang nagbo-banding sila dyan, lumabanding muna kami ng mga asda dito. Dito rin nga tsaka po. Camping along the road of Misamis Oriental. Occidental pala. Nadaanan po ba namin yung Oriental kanina? Parang, no? Oriental, Occidental na tayo. Ang sarap naman. Gawain ko to yung nagluluto ng mga iyaw-iyaw sa tabing kalsada. Ina, kahapon ng mga Kyoto, Chanted River na kwani, na aksidente ng mga tiin, na bangka kayo, sa mga dito, nasa buwang sa municipality of Hinatuan, Surigao del Sur. Ikaw, nagaling ka doon? Oo, yaga, wala mo ka to sa Hinatuan. Ilan tama sa video. Kwani, Picture. Sige. At ito yung regalo sa kanya bro ni Motor. Bro diba? Motor. Thank you sa cup. Para kay muni na sa Motor Pilipinas. Yata ka kanang sa JT. Ginatag ang ibig sabihin ng binigay sa kanya ni Kuya JT niya. Nakita mo na ba siya sa personal? Yeah. Nung sa CDO kayo? Sa CDO, magkakasama kami. Dito sa Gapon sa Gardens of Malasag. Ngayon na sa kanang mga cup of Motor Pilipinas. Walang cup si Boy first time sa sayang eh. Pero meron ka tube mask. Ha? Ayan. Picture tayo dito. Okay, dito naman Max ha. 1, 2,
Alright, tuloy tayo. Bye bye Max. High five tayo. Kita tayo ulit ha. Magkikita tayo ulit. Tingalan? Ha? Tingalan? Ito? Mga motor Suzuki. Suzuki Bergman. Suzuki Bergman Street EX. Street EX. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye po. Tuloy na po kami. Let's go. Tara bro. Una ako. Bye bye. Thank you din. Parang umaga, boss. Medyo mahina rin signal, pero may map ako. Sige bro. 34 minutes faster daw to. Tsaka makakaiwas tayo sa highway na maraming truck. Pero mismong pa all the way to Marawi din daw bro. Okay. At saka to Cotabato. Dito na tayo. Wala naman tayo kasabay malalaking truck. Mas mabilis. Max, thank you. See you again. Okay, tuloy tayo sa biyahe namin. Mga 1 oras na kaming huminto dito. Hindi talaga kaya ng katawan namin. Bagsak talaga yung enerhiya namin. Dalawa na yung motor ni Juan. Kaso normal lang naman talaga to sa Philippine Loop. Walang Philippine Loop na madali. Tsaka hindi naman talaga kasi siya madali gawin. Pero ginagawa natin. Wala siguro Philippine looper na gumawa na swabe yung loop. Walang gumawa ng ganun. Na sinabi, napaka-easy lang ng loop na. Wala. Di totoo yun. Di totoo yun. Kasi isipin mo pa lang kasi the whole map ng Pilipinas yung binabiyahe mo iniisip mo ba lang nakakapagod na agad. Pero dapat hindi mo gagawin yan. Kumbaga one step at a time. Pero dun sa one step at a time na yon, one step at a time kang uubusan ng lakas. So yun talaga ang totoong hamon ng Philippine Loop. Tulad nga ng sabi ni Bro Juan, ang Libot Pilipinas is not all about the road, the beautiful sceneries of our country, but it's a test of patience and stamina. Dahil araw-araw natin ginagawa yung biyaheng malalayo. Araw-araw may iba't ibang challenges. At may iba-ibang challenges. Level ng challenges to. So maraming salamat dito po kay Aling Leslie at kay Kuya Nonoy. Kung sino man si Kuya Nonoy, hindi natin na-meet. Diyan kami nag-lunch, diyan kami nagpahinga. At ayun, pinagkape tayo ng libre dito. Sarap yung kape Masarap yung kape. Native coffee. So tutuloy na tayo. Ate, nanay, tuloy na po kami. Bro, ang sarap ng kalabaw, sabaw mo. Thank you. At saka dito kay brother. Bro, maraming salamat sa kape. Thank you bro. Salamat sa kape. Thank you bro. Habang kami sa mga boss. Oo. Thank you. Amping. Sige, salamat. Amping means ano bro? Ingat kayo. Okay. Amping. Okay, tuloy tayo. Nakikipag-communicate naman na tayo sa Hot Team Cotabato. Ito mga kapatid natin mga Muslim. Dadayuhin muna namin yung Marawi kasi hindi naman tayo papayag na hindi madaanan yun ni Bro Juan. Kasi syempre pag first loop talaga, kailangan talaga mapuntahan yung mga ganyang lugar. Pwede naman na skip yan kapag in time gusto niyang ulitin. Pero sa ngayon, kailangan talaga namin ma-unlock yun. Kasi panghihinayaan ni Bro Juan yun kapag hindi niya napuntahan. So andyan naman, kahit na medyo hapunin na tayo, at kanina medyo aminin na namin na medyo sobrang tight ng oras na kailangan naming bakabakin yung Marawi and then Marawi to Cotabato para hindi kami abutan ng gabi. Ngayon medyo maalwan na yung loob namin kasi sasalubungin tayo ng batalyon ng Hot Team Cotabato. Tuloy tayo. Umuulan na naman. Ulan lang yan. Bergman kami. Bergman! Huwag namang umulan. Huwag mo namang gawin sa amin yan. Paano namin may enjoy? Alam kong kasama ka sa ng kalikasan.
Wag naman. Wag naman. Try mo yung pakiusapan na. Oo. Kami nakikiusap. Please lang. Kami po yung nakikiusap. Tatanawin po namin yung utang na loob. Hindi namin alam kung paano ko namin babayaran. Pero wag muna yung ulan. So dumadaan tayo sa lugar na walang signal, pero buti na lang ay naka-Waze tayo. Hindi talaga ako fan ng Waze. More on Google Maps talaga, dahil yun talagang advisable na gamiting mapa sa mga ganitong klaseng biyahe. Pero minsan makakatulong din si Waze. Si Waze kasi kung saan kanya sinusuot. Wow. Wow. Pakaganda ng view. Hello? Ayan. Bro. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Hindi ko talaga alam kung paano tatapusin yung sumpang to eh. Sumpang ang hirap-hirap maalis. Basaan na to hanggang Cotabato. Ngayon, umulan ka ng umulan. Cotabato na tayo. Maraming salamat, Boss Ray. Maraming salamat. Yan. Ikan pa lang sa hat Cotabato. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel